Yun! Dito na tayo sa pinaka-bookkeeping process. Ito na yung tinatawag na bookkeeping process. Dito na tayo sa pagre-record ng mga transaksyon. Dalawang topic ang itatopic ko sa inyo ngayon, which is ang journal entry at the P account. Ang journal entry, misconception alert ulit. Kung na-try mo nang mag-process o magsulat sa journal ng BIR, hindi yun. Okay? Kalimutan mo rin yun. Basta sinabi ko na sa first video, kalimutan nyo ang lahat ng nalalaman when it comes sa mga terminologies na gagamitin natin dito ngayon. Kasi it's a way different. Parang awan nyo na. Kalimutan nyo muna yun. Okay? Ang journal entry is a process of categorizing the actual transaction, combining the normal balance and the T account process. Okay? Di ba may debit and credit tayo kanina? Dito na tayo magkakategorize ng transaction at paano nga ba ang pag-process sa accounting. Okay? Di ko na i-in-depth ng masyado, pero gusto ko lang maintindihan yung pinaka-essence kung ba't natin ginagawa yon. Okay? So, for example, magkakategorize tayo ng isang transaction. Merong transaction na nangyayari, di ba? Lalagay ko yung dealer dito sa gilid para may guide tayo. Debit, credit, dealer. Ito yung ginagawa ko nung senior high school eh. Every time na mag-i-exam ako, may gantong nakasulat sa every test paper para hindi ko makalimutan yung mga normal balance. Okay? So, for example, ang binibenta ng ABC Company ay hopya. Okay? Sa ngayong araw, date, anong date ba? Lagay natin January 1. Sa January 1, may 5 hopya. So, worth nun is 250. So, 350 isang box. So, i-record natin siya. At dito pala i-introduce sa inyo ang double entry. Double entry transaction. Kino-combine na natin dito yung past na ating diniscuss. Di ba nag-double entry transaction tayo? Yung sa previous pa na video. Tinakil natin yung double entry transaction na may dalawang nangyayari sa likod ng accounting sa isang transaction, di ba? At i-merge natin tong tatlo na to. Ang pagpaprocess ay may pagkakategorize ng isang transaction tsaka itong double entry transaction. Yung T account, mamaya na yan. Magigets nyo yan mamaya. So, sige. Nakabenta tayo ng 5 hopya worth of 250 pesos. Paano ba siya i-record? So, nagbayad, for example, cash yun na transaction. Okay? So, meaning, naka-receive tayo ng cash, tumaas yung sales. Di ba? So, i-record siya agad to. Debit, naging nasa taas yan. Cash. Ano ba ang cash? Parte siya ng asset. Asset ang cash. Kaya debit siya kasi nag-increase yung cash. Ang credit, ano ba yung credit? Dito, ilalagay. Dahil dalawa yung mangyayaring transaction eh. Itong revenue, which is credit. Sales. Lagay natin sales lang. 250 tsaka 250. Ganyan kasi yan eh. Debit tsaka credit. So, wag yung isipin masyado na medyo tabingi siya kasi ganyan talaga yung tamang arrangement. At dito sa baba, yung description. Hopya sales. Okay, yan ang nangyari sa January 1. Tapos sa January 2, eto na naman. Bumili tayo ng mga supplies para may panggawa tayo ng hopya. Bumili tayo ng raw materials. So, inventory. So, dahil bumili tayo ng inventory, cash din yung gamit natin. Ano ba yung
gagawin natin sa journal entry. So for example, January 2 yung nangyari na bumili tayo ng supplies. So, mag-i-increase yung inventory. Ang inventory, parte pa rin siya ng asset. Asset pa rin yung inventory. So, nag-increase yung inventory natin. Debit. Example, 100 worth of supplies, 100 pesos. So, ano yung nabawasan? Dahil dalawa yung transaction, dalawa yung naapektuhang account sa isang transaction, ano yung isa? Anong pambayad natin? Di ba cash? Cash, 100. Oh, di ba Kyle? Sir Kyle? Boss Kyle? Di ba ang normal balance ng cash ay asset? At tsaka debit to. Ba't mo nilagay sa credit? Ang normal balance kasi, yun yung nakadesign sa kanila para mag-increase yung value nila. Increase, increase. Kapag may nangyaring reverse, pag ang asset nilagay mo dito sa credit, meaning nun, nag-decrease ang value niya. Dahil bumili tayo ng supplies, tumaas yung inventory natin, bumaba yung cash, ang tamang pag-categorize sa kanya is sa credit dapat nilalagay ang cash. Kasi nag-down yung cash natin. Ayos? So, lagay natin description, purchase, inventory. Kahit ano lang nilalagay dyan. So, may dalawang transaksyon na tayo yung nakategorize sa journal entry. Ito yung tamang format niya. May tinatawag kasi yung journal book talaga na pang-accounting, pero iba din yung sa BIR. For example, January 5 na. Tapos, ano bang magandang transaksyon sa January 5? Bumili ka na ng machine. Bigating ka na. Kasi may 250 sales ka na eh. Tapos, may 100 kang binili. May tira pa talaga dito na 150 siguro. Bumili ka ng equipment na worth 100K. You know? Bumili ka ng worth 100K. Pero, dahil wala pang funds yung negosyo mo, bali investment mo muna yon sa negosyo mo. So, paano ba yung categorize nun? So, ano ba yung equipment? Dito pa rin siya sa asset. So, dahil may asset, equipment, tsaka dito sa credit ay, ano? Dahil nag-invest ka. Dito sa equity, syempre. So, owner's equity. Worth 150K, 150K. Bawal yung KK sa formal accounting, pero dahil naman informal naman tong video na to, ay informal muna. So, mayroon akong i-insert sa inyo na topic na baka makaligtaan ko. Ang tawag sa ganito, di ba? Baka magtanong kayo, saan ako nagkukuha ng ganito? Itong cash, itong sales. Ang tawag sa kanila ay account titles. At nakikita yan sa chart of accounts. Oh, familiar na naman kayo, BIR. Medyo magkahawig sila, pero kalimutan nyo pa rin. Okay? Ito talagang mga taxation tsaka accounting, baka malito kayo eh. Pero yung chart of accounts is a chart of accounts. Kasi account title kasi dito, di ba? Account title tawag dyan. Tapos, dito yan nilalagay sa chart of accounts. At ang chart of accounts ay i-discuss ko sa next video. Sa ngayon, paglalaruan muna natin itong journal entry. At may reason ba't nauna itong journal entry kasi sa transaction sa chart of accounts.
para yung usad natin continuous. Okay. Sa January 30, ending na. Di ba? Ano bang magandang transaksyon every katapusan? Ngayon, naubusan ka ng pera. Naku po. Tapos, kailangan mo ng pamasahe na galing sa business. Tapos, 150 lang naman kailangan mo, 150 pesos. So, ano ba ang entry sa ganyan? Lagay muna natin dito ng description. Purchase equipment. January 30. Ano bang nangyari? Kailangan mo ng 150 pesos, pali kukuha ka sa funds ng kumpanya. Ano bang entry nun? Ito, syempre, sa drawing. Ang debit niya ang drawing. O personal drawing. 150 pesos. Tapos ano ba ang credit niya? Ano ba ang nangyari? Nakuhaan or nabawasan ang cash ng company. Di ba? So, credit pa rin yung cash dito. At, yan muna ang i-journal entry natin. So, gagawa na tayo ng T-account. Ano ba ang T-account, Sir Kyle? Huwag kayo mag-sir sa akin, mag-Kyle lang kayo. Hindi po ako deserve tawaging Kyle, sir. Nag-YouTube lang po ako. So, ang T-account, gagawin na natin ng isa-isa per account title. Di ba may account title tayo? Ang discarding ginagawa ko dyan, kung ano yung makita kong title, ganun yung pagkaka-arrange ko. Pero ang tamang pag-arrange ay asset, dito banda, tapos liability, dito banda, owner's equity, dito banda, income, dito banda, tsaka expense, dito banda. Dami, di ba? Pero, at bi-breakdown natin yan. So, sa asset, meron tayong cash. So, gawa tayo ng T account. Natawag siyang T account kasi T nga yung forma niya. Gawa tayong cash. Ang ginagawa ko, gawan muna ng T account lahat. Ito, sales. Sa income siya. Tingnan natin yung T account, sales. Tapos, inventory. Asset din siya, di ba? So, dito siya sa asset. Inventory. Tapos cash, dito na, mayroon na. Equipment, dami palang asset. Asset ba kayo guys? Equipment. Tapos, meron ng cash, equipment, owner's equity, dito. Personal drawing, dito rin siya sa equity, guys. Okay? Kikita nyo na ba? Ngayon, ilalagay na natin yung mga amount na nandito. Based sa normal balance nila, based din dito sa journal entry. For example, cash, 250. Okay? Ang ilalagay mo dyan dito, dahil 250 pesos, debit, di ba? Lagyan mo lang ng date dito sa gilid. Tapos, amount. 250. Tapos, yung sales din, ito mo ilalagay sa sales. Dahil credit yan, 250, tapos dito yung date. Dapat may date palagi yan, guys, ha? Para may reference. Check natin para meron tayong guide. Dito naman tayo sa January 2. Inventory, debit, January 2, 100. Tapos ang cash, dito natin ilalagay sa credit. 100. Jan 1. Jan 2.
Okay. So, dito sa January 5, equipment, tumaas, 150,000. Jan 5. And then, owner's equity ay nag-increase din ng 150,000. Jan 5. Medyo boring na dito guys ha. Pero ako, enjoy ako nung ginagawa ko to nung senior high school. January 30. Magme-make sense to guys, sure ako. January 30, personal drawing, debit, 150 pesos, tsaka credit na 150. Jan 30. So, after nyan guys, pag tapos nyo na makategorize dito sa T account, na input, gagawin nyo, itotal nyo na lahat ng T accounts. Dito. Talagyan niya ng total. So, ganito. Dahil ang normal balance ng cash ay debit, ima-minus natin siya sa total amount ng credit. Okay? So, dito, una muna natin total yung mga may breakdown. Dahil isa lang naman may breakdown dito, 250 lang naman to, yung debit. Tapos 250 rin yung credit. Ang equals nun guys, 0. Okay? 0. Sa debit na tinalagay kasi yun yung normal balance niya. Yung mga wala namang breakdown, automatic yan na total niya. Tapos dito, 150. Ito, 250. Okay? So, sa next video, wag na lang para sa next video dito na. Okay? Pagtapos natin sa T account, gagawa naman tayo ng trial balance. Ang trial balance, guys, yun na yung summary ng ginawa nating T account. Sa lahat ng accounting software, merong tinatawag na trial balance. Na dapat yung ginawa nating journal entry kanina, at ito ay dapat balance ang debit at credit. For example, yung cash. Same pa rin guys, ang arrangement ay aloe pa rin. Accounting asset equals liability minus owner equity, plus owner's equity. Naguguluhan tuloy ako. Yun yung arrangement niya. So asset muna, tapos current asset, inventory, equipment, liability, walang liability, owner's equity, personal drawing. Bawal lang gantong guys gantong sulat. Sa accounting dapat maganda yung sulat mo. Ako lang talaga dahil pangit ako. Pangit din ko. Sulat kamay ko. Lagyan lang ng debit credit. Tapos, lalagay natin yung mga total dyan. Okay. So, 0 yung cash, yung inventory, 100. Equipment, 150K. Tapos, yung owner's equity, guys, huwag kalimutan. Ang debit ay debit, credit. Owner's equity, 150K. Personal drawing, 150. At ang sales ay 250. Nung senior high school kami guys, ito yung kahit na trial balance lang yan, kinakabahan kami basta hindi balance yan. So dapat balance tong total ng credit tsaka debit. So 100 plus 150, ewan ko, 150, 100. Tapos 150, 100. Tapos 150 to 50. Yung total debit. So, dapat yung total credit ay 150 to 50 rin. So, dahil 150 to 50 rin, congrats! Nag-balance yung trial balance. At ang trial balance, guys, ang dapat nyo lang talagang malaman. Okay? Dahil ang trial balance, pag tama yung trial balance at pag-categorize ng mga katransaksyon, ang accounting software na ang gagawa ng lahat, sila na ang gagawa ng mga reports na based dito.
So, ang pinaka-crucial lang talaga sa negosyo ay yung pagkakategorize ng tama. At dito yan magbe-base sa account titles at chart of accounts na ito topic ko sa next video. Ayos!